DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Hoy, Miyerkules na tayo ngayon, 4 ng Setyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Bagyong Enteng inaasahang lalabas na ng bansa ngayong umaga. Signal number 1 nakataas pa rin sa 4 na lalawigan sa Luzon. Ilang LGU sa Luzon at Metro Manila nagdeklara pa rin ng suspension ng klase. Death toll ng NDRRMC dahil sa Bagyong Enteng nasa 10. Mas mataas naman sa iba pang mga reports na umabot ng 13. Mayor Zamora ay pinagtanggol ang ordinansa na may kinalaman sa mga donasyon sa mga pamilyang nasa lanta ng kalamidad. China naglunsad ng rocket, PhilSA nagbabala naman sa mahuhulog na mga debris. 7 sinibak na PNP agents na sangkot sa kidnapping. Kinasuhan na. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ng severe tropical storm na Enteng. Ang international name nito ay Yagi. Ang kanyang lakas habang kumikilos ng West Philippine Sea sa papalabas na ng bansa. Uling namataan ang Bagyong Enteng ng Pag-asa sa layong 210 kilometro west-northwest ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman ay umabot ng 115 km per hour, 115 km bawat oras. Kumikilos ito ng pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Asahang lalabas din ito ng PAR ngayong umaga. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at Abra. Ayon sa Pag-asa, pinalakas pa ng severe tropical storm Enteng ang southwest monsoon o habagat na magdadala naman ng malalakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon sa susunod na 3 araw. Yan po yung cloud formation na hinatak po ng Bagyong Enteng habang ito ay papalabas na ng Pilipinas. Nananatiling suspendido ang pasok sa mga eskwela sa ilang mga lugar sa bansa ngayong araw, Miyerkules. Dahil pa rin sa sama ng panahong dulot naman ng Bagyong Enteng. Kabilang sa mga walang pasok sa lahat ng anta sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay ang mga sumusunod: Pangasinan, Bataan, San Pedro Laguna, Capas Tarlac, Masingkal, Ilocos Sur, Mabalacat, Angeles, Masantol, Arayat, Mexico, San Simon, Minalin, Bacolor at Candaba sa Pampanga. Antipolo, Pilila, ang Tanay at Montalban sa Rizal. Kalumpit, Norsagaray, May Kawayan, Marilao, San Miguel at Hagonoy naman sa Bulacan. Luna, La Union, Talavera at Licam sa Nueva Ecija, La Trinidad, Benguet, Marikina City, Maynila, Quezon City at Malabon. Sa Paumbong Bulacan, Morong at Baras Rizal naman, kanselado ang face-to-face classes pero pinapayuhan ang mga paaralan magsagawa ng modular o distance learning. Mula preschool hanggang senior high school naman ang public at private schools sa Balawan, San Fernando at Bacnotan, La Union magkakaroon din po ng face-to-face o asynchronous na lamang daw po na klase. Sa kamantala, 10 na ang kumpirmadong nasawi sa buong bansa bunsod ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Sinabi ito sa DZRH at sa radyo natin ni Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas. Kasunod ng napaulat na iba't ibang bilang ng casualty sa bansa dulot pa rin ng bagyo. Ayon kay Posadas, base sa pinakahuli nilang datos kahapon, 10 ang kumpirmado, kabilang ang 7 sa Calabar Zone, 1 sa Western Visayas at 2 naman sa Central Visayas. Ganman, posible pa rin daw na madagdagan ito pagdating ng mga bagong impormasyon. Sa ngayon po, sir, para pare-pareho tayo, 10 po ang nakatala sa amin meantime na for validation. Ito po from Calabar Zone, 1 po from Western Visayas at saka 2 po from Central Visayas. Yun pong numero na 10
ay yun po yung official na nakatala doon sa sea threat. Kasi kahapon po, ako rin personally, meron pong 13, meron 12. Pero sa ngayon po, para maitama po natin, para pare-pareho po tayo, 10 po muna ngayon broken down doon sa mga region na nabanggit ko po kanina. Samantala, sinabi rin ni Posadas na may kinukumpirma rin silang 10 sugatan dahil sa bagyo habang wala namang naitalang nawawala. Ang Valenzuela na dagdag po sa listahan ng mga walang pasok sa Metro Manila Public and Private all levels. Ang Maynila, no face-to-face classes na talaga. Ang Quezon City, Malabon, Marikina, Caloocan at Valenzuela nga walang pasok ngayong araw na ito. Aabot naman ang 16 million pesos ang halaga ng ayudang na ipamahagi na ng gobyerno para sa mga biktima ng bagyong Enteng. Ayon sa Presidential Communications Office, galing ang pondo sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y para sa mahigit 303,000 katao na naapektuhan ng bagyo mula sa 767 barangay. Sakop ito ng Regions 2, 3, Calabarzon, 5, 6, 7 at 8. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang local government units na bilisan ang pamimigay ng ayuda sa mga biktima ng bagyong Enteng. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary at Natural Calamities Disaster Spokesperson Joey Villarama, ang LGUs ang mangunguna sa pagbibigay ng ayuda habang aalalay lamang ang national government. Abot na sa 800 katao naman ang stranded pa rin sa mga pantalan sa Luzon at Visayas dahil sa masamang panahon dala pa rin ng bagyong Enteng at ng habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang narito ang mga pasahero, driver at cargo helpers na Pangasinan, ganyan din sa may bandang Calabarzon, Bicol at Western Visayas. Bukod dito, 23 vessels at 34 na motor bangka din ang pansamantalang tumaong sa mga pantalan dahil pa rin sa masungit na panahon. Sa kabuuan, higit na sa 3,300 ang bilang ng mga stranded dahil pa rin sa bagyo. Nasa 30,000 mangingisda naman sa Cavite ang apektado rin pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa grupong Pamalakaya, nagpalala pa sa epekto ng bagyo naging seabed quarrying at reclamation sa Manila Bay. Hindi na daw kasi pangkaraniwang ngayon ang lakas ng alon sa mga baybayin dahil sa mabilis na pag-uho ng mga buhangin sa dalampasigan papunta sa laot. Dahil dito sinabi ng Pamalakayan na mas nagiging delikado na ang estado ng kabahayan dahil sa unti-unting bumibigay ang pundasyon ng mga ito. Nananawagan naman si Senator Bongo sa publiko na manatiling vigilant na pagbantay, partikular na sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng pananalasa ng bagyong Enteng. Nagpahayag din ito ng matinding pagkamahala sa kaligtasan at kapakanan ng mga dinadaanan ng bagyong Enteng, kabilang ng mga residente sa Metro Manila, mga kalapit na lawigan at ipambang bahagi ng Visayas at Bicol Region. Sa kanyang social media post, sinamon din ni Senator Bongo ang Department of Public Works and Highways na maghanda ng isang comprehensive flood control plan upang hindi na maulit pa ang maraming pagkasawi ng ating mga kababayan sa trahedyang dulot naman ng bagyo bago pa man maghanap ng solusyon sa problema sa baha. Iginit pa rin Senator Go, miyembro ng Senate Committee on Public Works, dapat ilaan at gamitin na ng wasto ang pondo ng DPWH para sa isang epektibong flood control master plan at iyaking walang piso na masasayang mula sa pera ng bayan. Balik operasyon na ang ilang biyahe ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX matapos naman na makansila dahil sa bagyong Enteng. Ayon kay Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PTEX, ilan sa mga nagbalik biyahe ay ang Piltrangco na patungong Cagayan de Oro at Davao City. Yan din ang biyahe ng Silver Star papuntang Maasin City, Eastern Gold Trans. Patinagat Island naman ito at yung DMS na patungo naman ng Davao City. Matatandaan na 12 biyahe sa PTEX ang nakansilaan nitong isang araw dahil sa masamang panahon, dala pa rin ang bagyong Enteng. Wala pa rin supply ng kuryente ang higit sa 4,000 customers naman ng Meralco dahil sa bagyong Enteng. Ayon sa Meralco, nasa 2,000 kasi rito ay may problema pa rin sa mataas na tubig baha. Karamihan sa mga apektado ay mga residente sa bahagi ng Cavite, Metro Manila at lalawigan ng Rizal. Hingi naman ang paunawa ang Meralco, lalo pat kailangan din umanong isaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan.
Sa kabila nito, tiniyak naman ng Meralco na mabilis ang pagkukumpuni sa supply o pagpapanumbalik sa supply ng kuryente sa mga hindi na apektadong lugar. Kinestyon naman ni Senator J.B. Ejercito ang bagong patakaran sa lungsod ng San Juan na ilagay sa kontrol ng alkalde ang mga tulong para sa mga residente. Ayon kay Ejercito, dapat na laging bukas ang lokal na pamahalaan sa sinumang gustong magbigay ng tulong. Bantay kasi sa City Ordinance No. 26 Series of 2024, lahat ng tulong sa San Juan na ipadadala sa mga residente ay dapat dumaan sa Office of the Mayor. Ayon kay Ejercito, malinaw na vindictive at political ang agenda ng binuong ordinansa para sa lungsod. Pero bago pa man niya ito naranasan, ay nakapagbigay na sila ng tulong sa mga kababayan ng sa San Juan dahil sa hindi pagpayag ng lokal o kahit sa hindi pagpayag ng lokal na pamahalaan. Una rito, question din ng kanyang kapatid na si Senator Jingo Estrada ang nasabing ordinansa. Nilinaw naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora na hindi bawal na tumulong sa San Juan City. Kasunod dito ng pagpuna ni Senator Jingo Estrada sa ordinansa ng lungsod na nagpapataw ng multa sa mga taong at mga grupo na gustong mamahagi ng relief goods na walang clearance mula sa lokal na pamahalaan. Iginit ni Mayor Zamora, layon lamang na ordinansa na matiyak ng kaayusan sa distribusyon ng donasyon at kaligtasan ng pamamahaging goods. Dahil kung hindi daraan sa pamahalang lungsod ang mga sa pagka nagka-problema nga naman sa kanila ring mga lokal na opisyal ang sisi. Gusto ko pong linawin, hindi po bawal tumulong sa lungsod ng San Juan. In fact, we welcome all kinds of help from different people. Ang nakasaad lamang dito sa ating ordinansa ay makipag-ugnayan po kayo sa lokal na pamahalaan. Bakit? Sapagkat tungkulin po namin na siguraduhin ligtas ang bawat isa sa loob ng isang evacuation center. Kung hindi po tayo makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at kayo po ay gustong mag-donate ng anumang bagay, halimbawa pagkain, inumin o gamot, kung hindi po natin susuriin ang mga donasyon ninyo at ang ihandog po sa ating mga mamamayan ay panis na pagkain o di kaya expired na gamot o di kaya mga inuming hindi maayos ang paghahanda at biglang magkasakit ang mga nandito po sa ating evacuation centers. Kaninong responsibilidad po yon? Sa amin pong responsibilidad yon. Sinabi pa ni Mayor Zamora, wala silang sinasabing masamang tumulong. At sana ay igalang naman ang panuntunan ng lokal na pamahalaan dahil dumaan sa ordinansa o dumaan ang naturang ordinansa sa tamang proseso. Wala po tayong sinasabing masama tumulong. Sinasabi lang po natin, makipag-ugnayan po kayo ng maayos sa pamahalang lungsod. Hindi po masamang tumulong, pero wag naman yung pupunta tayo sa evacuation center. Natulog na yung mga evacuees. Gigisingin ninyo dahil lang gusto ninyong mamahagi na anumang tulong. Meron tayo mga tamang oras na dapat pumunta, kaya nga dapat makipag-ugnayan kayo sa lokal ng pamahalaan. Hindi po dahil gusto ninyong tumulong ay kayo na naman po ay pupunta ron at gagawin ko anong bagay na gusto niyo. Konting respeto lang po sa lokal na pamahalaan sapagkat ang ordinansang ito ay ipinasa po ng Sangguniang Panlungsod. Dumaan po yan sa tamang proseso, dumaan po yan sa mga hearing at unanimously approved po ng lahat ng konsehal po natin at ng Vice Mayor at pinirmahan ko po bilang isang lokal na batas o ordinansa. Ayun. Ito ho kasi, alam ko na yung pinaghuhugutan ni Mayor. Ito ho yung nangyaring away ng isa pong nagbabantay sa isang evacuation center na pinuntahan ni Senator Jinggoy. Nagpang-abot ho sila yon. Samantala, bagong ordinansa ng San Juan na ilagay sa kontrol ng Mayor ang ayuda, tinutulan din ni Senator J.B. Ejercito. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa, Asaris 28. Raymond, good morning. Kinwestiyon ni Senador J.B. Ejercito ang bagong patakaran ng lungsod ng San Juan na ilagay sa kontrol ng alkalde ang mga tulong para sa mga residente. Ayon kay Ejercito, dapat ay laging bukas ang LGU sa sino mang gustong magbigay ng tulong. Batay sa City Ordinance No. 26 Series of 2024 ng San Juan, lahat ng mga tulong ay dapat dumaan sa Office of the Mayor.
ang mga gustong pumasok para mamigay ng tulong sa mga evacuation centers ay kailangan ng entry permit mula sa Mayor's Office at sino mang lalabag nito ay pagmumultahin ng 5,000 piso. Para kay Ehersito, malinaw na vindictive at political ang agenda ng ordinansa. Naranasan na umano nila ng 2 taon na hindi sila nakapagbigay ng tulong sa kanilang mga kababayan sa San Juan dahil hindi sila pinapayagan ng lokal na pamahalaan. Nauna ng kinwestiyon ng kanyang kapatid na si Senador Jingo Estrada ang nasabing ordinansa. Sinabihan ng San Juan LGU na huwag ipatupad ang nasabing ordinansa. Ngunit hinamon si Mayor Francis Zamora na hulihin siya kapag namigay siya ng ayuda dahil hindi ito dadaan at magpapaalam sa kanya. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay, ang politika nga naman. Siya, sige. Wala daw bang suspension ng pasok sa may bandang Cavite? Anyway, ang may nagdeklara na po ng cancellation ng classes sa Metro Manila, Maynila, Quezon City, Malabon, Marikina, Caloocan at Valenzuela. Mga mamis, mukhang hindi tayo pwede mag-laundry day today, ha? Kunod to ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang bansya, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud, and salmon cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Walang pasok o level, private and public school sa buong Pangasinan. Pangasinan pa lamang ito. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos, Yakbasan. It's a kayamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Kahapon ng hapon ay muling nagpalabas ng anunsyo na walang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa buong lalawigan ng Pangasinan ang tanggapan ni Gobernador Ramon Gico III sa ilalim ng Executive Order 0095 Series of 2024 dahil sa naranasan pa rin mga pag-ulan dito sa lalawigan dulot ng habagat at bagyong Enteng. Ayon kay PDRMO Officer Retired Colonel Lucien Baroro, nakamonitor sila sa lagay ng panahon 24/7 at nakahanda na ang kanilang mga sasakyan, heavy equipment at lahat ng kagamitan sa rescue operation kung sakaling magkaroon ng biglaang pangangailangan. Anya may mga binabahan na rin ilang mabababang lugar sa iba't ibang bayan at syudad ng lalawigan pero wala pa naman anyang nagtutungo sa mga evacuation center at ang lagay naman daw ng mga kailugan ay nasa normal level pa rin. Samantala ang level ng tubig sa San Roque Dam dito sa Pangasinan as of 8 PM kagabi ay nasa 253.82 meter above sea level, kulang pa ng 26.81 meters above sea level para maabot ang critical level na 280 meter above sea level. Ito si Freddy Fajardo, RH38 para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Tumaas naman ang 32.32% ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa second quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, sumipa ang GGR sa 89.23 billion pesos, mas mataas ng higit sa 32% kaysa sa 67.43 billion pesos na naitala sa katulad na panahon noong 2023. Mas mataas din ito ng 9.21% kumpara naman sa 81.7 billion pesos noong first quarter. Sinabi pa ni Tenco na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki ang top line nito ng higit 6 na beses na isa ding bagong record high. Pinag-iingat ng Philippine Coast Guard ang lahat ng mga barko na dumaraan sa Panay Island. Kasunod dito ng babala ng Philippine Space Agency dahil sa pagpapakawala ng China ng Long March 4B rocket sa Xichang Satellite Launch Center sa Lingshan Yi Prefecture. Ito po yung nasa Sichuan Province. Batay sa inilabas na notice to all mariners o NOTAM ng Philippine Coast Guard, nakasaad na posibleng bumagsak ang rocket debris sa layong 243 nautical miles mula Philippine Rise at 318 nautical miles sa Panay Island, Catanduanes. Ginawa ng China ang pagpapakawala ng rocket kahapon ng umaga. Barangay Chairman at asawa nakaligtas matapos tambangan sa Davao City. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. May buntag mo, Jun.
Sugatan ang asawa ng barangay chairman matapos silang tambangan alas 7:50 ng umaga, Martes, September 3, 2024 sa Purok 1, Barangay Salumay, Marilog District, Davao City. Kinilala ang mga biktima na sina Salumay Barangay Chairman Lito Mansamo, 47 anyos, at asawa nitong si Alma Mansamo, 47 anyos, na nasugatan sa insidente. Ayon sa ulat, sakay ang mag-asawa sa isang pick-up mula Sitio Patag patungong Davao Bukidnon National Highway. Pagdating sa lugar ay hinarang sila ng dalawang lalaki na kabonet, armado ng baril at pinagbabaril sila. Natamaan si Alma sa kanang tuhod habang hindi naman natamaan si Barangay Chairman Lito. Tumakas ang mga suspek matapos ang insidente. Patuloy ang investigasyon ng Marilog Police Station para malaman kung sino ang mga suspek at motibo ng mga ito. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat mo, John. Naibigay na ang health emergency allowance ng mga healthcare workers sa Maynila. Sa pareham ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Manila Mayor Hanny Lacuna, 2 buwan na ang nakalilipas ng mga bayaran ng mga health workers na nagtrabaho noong panahon ng pandemya sa Maynila. Nilinaw din ni Mayor Lacuna na wala na silang utang dahil agad naman nilang nirelease ang health emergency allowance matapos na ito'y matanggap mula sa Department of Health. 2 months ago pa po yan, naipamigay na po yung health emergency allowance. In fact, noong may meeting po kami mga around 2 months ago with DOH, kinukulit nga po namin sila na kailan ba nyo ida-download sa CP yung HEA na tinatawag. Kasi 17 months po yan na health emergency assistance po sa mga frontliners natin during COVID. Ang sabi naman po nung kausap namin sa DOH, bukas po ida-download na. Kaya tuwa po kami nung sinabi po yan sa amin. At agad-agad po, nakahanda na. Tagal na nakahanda ng mga payroll ng mga tao. So, immediately po, nirelease po namin yan. Pagkakuha pa lang namin. Sa kabila nito, sinabi pa rin ni Mayor Lacuna na meron ding contact tracer na humihiling na makatanggap ng kanilang umano'y para doon sa mga humihiling makatanggap ng kanilang health emergency allowance mula sa lungsod. Pero paglilinaw ni Mayor Hanny, hindi na sila sakop ng Manila Health Department kundi nasa ilalim na sila ng Department of the Interior and Local Government. Na nag-a-appeal naman po yung mga contact tracer. Nag-a-appeal po sila na sana mapasama sila. Inaantay lang po yung daily time record nila. Po. Pero kasi hindi sila under ng Manila Health Department, under DILG po sila. Nung nalaman po nila na meron po binigay na HEA, so nakiki-appeal po sila na baka sakaling mapagbigyan din po sila. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog! Ayan. Ano yung bagay na yan na inilalagay po sa timbangan? Akala ko kahapon may nanalo na eh. Kaya lang nung tinitrace ho namin, sabi po ni Tunog Master Mabel Aribe, ala. Wala daw ho siya makita. Pero may nabasa ko kahapon eh. Anyway, para po sa inyong mga sagot, ipadala po ninyo ang inyong mga sagot sa 0919-2826-485. 0919-2826-485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ayun, baka hindi sumunod dun sa sequence eh. Kaya hindi pumasok na maayos eh. Anyway, ulitin natin ha. Empty, merong empty muna, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo yan sa 0919-2826-485 at isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan pong meron po kayong sharer badge. Ayan ha.
At syempre, pagkatapos ho ninyong magtimbang-timbang ng kung ano man yan, mag-shower kayo gamit ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! 25 anyos sa babae na napagkamalang asset ng pulis, sinaksak 8 beses ng ice pick ng isang adik. Nako, nakaligtas naman ang naturang biktima. Detalye ng balita mula sa Limay Bataan mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Himala nakaligtas kay kamatayan ang isang babae na tinadtad ito ng saksak ng isang adik matapos itong mapagkamalang asit ng pulis sa Barangay Maristel, Limay Bataan. Sa ulat ng Limay PNP, naganap ang pananaksak sa biktima na kinilala ito na si Corazon Bitog, panganiban, 25 anyos, may 4 na anak, hiwalay sa asawa, residente ito ng Barangay Town Site, Limay Bataan. Ayon sa biktima, naganap ang pananaksak sa kanya alas 9:30 ng gabi kamakalawa. Tinawag umano siya ng suspect para lumabas sa bahay ng kanyang bagong boyfriend at nagulat na lamang siya ng pagsasaksakin ng 8 beses sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng ice pick ng suspect na nakilala sa pangalang alias Michael na residente din sa nabanggit na barangay. Ang dalawa niyang kasama na lumabas ng bahay para siya umano ay saklolohan ay pinagsasaksak din ito umano. Ang isa ay nagtamo ng 3 saksak habang ang isa naman ay 1 beses din na pawang mga nakaligtas din ang mga ito. Samantalang ang suspect ay agad na tumakas matapos isagaw ang krimen na ngayon ay patuloy na tinutugis na ng mga otoridad. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Ako, ingat ho tayo. Ang dami ho talagang mga nangyayaring mga krimen ngayon sa mga walang kadahi-dahilang mga bagay. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Utah, USA. At sa mga nakikinig ko sa atin dyan sa Australia, ha? Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa mga taga-Pandi, Bulacan at Castellana, Negros Occidental. Ay, Boss Mike Lee ng Toyota Alabang. Magandang umaga po sa inyo, ha? Ingat po kayo. Ay, ito pa. Habulin ho natin to dahil kahapon ho sabi ho nung poging kaibigan natin dyan sa Maxis Restaurant dito po sa may CCP area, sabi ni Noel, pakimati naman yung nanay ko, si Marilyn Cadena, at saka sa ang kanyang tatay ni si Arnolfo Cadena, dahil dito daw talagang suki natin tuwing umaga, ha? Matyaga talaga silang gumigising na maaga para makinig. Napakaswerte nitong si Ma'am Marilyn at saka ni Sir Arnolfo, ano ha? Napakasipag po nung kanilang anak, ha? Napakabait pa, ha? Ayan, si Noel, pagka napagawi ho kayo ng Maxis Restaurant dito po sa CCP area, hanapin po ninyo si Noel, ha? Ayan, yun ho yung masipag na kaibigan natin dyan. Magandang umaga, Pilipinas! At syempre, huwag natin kalimutan, batiin ho natin ang ating Midnight Singers, ano ha? Si Sir Art, at saka si Ma'am Linda, si Boss Manny, at saka siyempre si Tita Cora. At ang kanilang lead singer, si Jun Yambao at saka si Ma'am Lloyds Yambao. Ayan, ha? Gandang umaga ho sa inyo. Pero sabi nga ni Sir Art, Sir Art ni Jun Yambao, habang papalapit daw po yung kanilang concert dito ho sa Pilipinas, pasama naman ang pasama. Ang tono ng kanilang kanta. Hoy, wag kang ganyan, Sir Jun! Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga may importanteng lakad, magmaon ho ng family alcohol, 2 formulation ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong makamay dahil meron po yung moisturizer. Yung namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ipinapaalam naman sa mga kaibigan at kamag-anak ni Juan Alcantara Bautista na ito'y si makabilang buhay na noong pang August 25. Nakaburo ng kanyang labi sa St. Peter's Chapel sa Forest Hills, Novaliches, Quezon City, room 203. Nakatagdaang libing ang labi ni Ginoong Juan Alcantara Bautista sa Forest Lawn Memorial Park, Montalban, Rizal sa Biyernes, alas 10 ng umaga. Panawagan ito ni Ben Bautista
Si Chino Romero. Oo, yung singer natin ng Tita M sa Magazine. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, baka kayo ho nagmamadali at takala nyo suspended ang klase sa inyong mga lugar. Hindi ho lahat nagsuspindi ng pasok, ha? Kaya kilos-kilos na. Maganda umaga, Pilipinas! Maing aga sa mga kauturan tala sa Negros. Maganda umaga din po sa mga taga-Ibahay Aklan. Sibak sa pwesto ang 7 tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3. Ito'y matapos silang masangkot sa kaso ng kidnap for ransom at serious illegal detention at robbery sa isang Chinese national. Inireklamo sila sa PNP Anti-Kidnapping Group ng 44 anyos na dayuhan na kinilalang si Jinpu Wang alias Simon Wang, General Manager ng isang BPO matapos dukutin sa parking lot sa Pasay City, saka ikinulong. Pero ayon sa mga nasangkot na tauhan ng PIDEA, lehitimo ang operasyon kung saan nakasamsam pa nga sila ng 250,000 pesos na laga ng iba't ibang party drugs mula sa dayuhan. Tiniyak naman ng PIDEA spokesperson na si Derek Carion ang kanilang kooperasyon sa isa sa gawang investigasyon. Malikulungan ng dalawa sa 3 inmates na tumakas sa Fishport Custodial Facility sa Taytay Rizal sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Sinabi ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang direktor ng PNP Calabar Zone, hindi pa nakakalayo ang 2 sa 3 pugante ng madakip sa isang lugar sa Rizal. Yan pa man, hindi binanggit ni General Lucas ang pangalan ng 2 pugante na nadakip habang patuloy na tinutugis yung isa pa. Una rito kinilala ng Taytay Municipal Police Station ang 3 tumakas na sina Danny Boy Consino at Ronald Barrera, kapwa na harap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga, at si Court Cabasal na naharap naman sa kasong illegal possession of firearms. Nabatid na habang masama ang panahon, sinira ng 3 preso ang metal frame ng kusina ng pasilidad at saka tumakas pasado alas 4 ng madaling araw. Patay naman ang 2 babae na sakay ng isang motorsiklo matapos na bumangga sa Center Island sa kahabaan ng Lacson Avenue Corner G-Tuason sa Manila. Nangyari ang naturang aksidente alas 5 ng umaga. Sa kasagsagan din ng malakas na ulan. Kaya kinakailangan iba yung pag-iingat pagka madulas ang lansangan. Kinilala ang mga nasawi na sina Rihanna Antoinette Thomas ng Parañaque at si Ana May Adlaon. Batay sa investigasyon, pababangan na sana na nagtahan flyover patungong Espanya Boulevard ang mga biktima sakay ng Yamaha Mio. Nang iwasan ito ang isang sasakyan dahilan upang bumangga naman sila sa Center Island. Sa lakas ng impact, tumilapon si Dalaon sa layong 15 metro mula sa motorsiklo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! O nadagdag na ha, Parañaque. Wala na rin pumpasok ngayong araw nito. O levels din, Ivan? Walang pasok o levels ang Parañaque. So mag face to face na lang sila. Face to face na lang. Walang face to face. Walang face to face. Ayan, okay. Online na lang. Ayun, online na lang. Pero may pasok. Wala lang physical na pasok, online. Bahala na yung mag-coordinate na yung mga eskwelahan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga nga pala sa ating mga kaibigan dyan po sa Ideal Vision, ha? Jessica D, maraming salamat, ha? Kita nyo naman, ganda ng salamin ko ngayon. Linaw, kaya kahit malayo, nababasa ko ngayon, no? Yan po, dahil po sa Ideal Vision. Thank you, Ideal Vision! Maraming salamat din po sa Ultabayo, ha? Sa kanilang ipinalabas din pong pagkilala dahil doon ho sa parangal na ibinigay ho ng PMAP sa Magandang Umaga Pilipinas. Thank you, Ultabayo. Nangako naman si Senator Amy Marcos ng 5 milyong piso para sa konstruksyon ng 2-story multipurpose building sa barangay Cambulo, Banawe, Ifugao. Todo pasasalamat kay Senator Amy ang mga opisyal at mga residente ng lugar dahil mapapalitan ang luma nilang barangay hall. Ginawa ng Presidential Sister ang pangako ng bumisita sa Banawe sa imbitasyon ni Mayor Joel Bungalon. Sa maikling programa sa Banawe Grand View Hotel, nagpasalamat din si Senator Amy at kinilala ang dedikasyon ng alkalde at ni Governor Jerry Dalipog. Ayon sa kapatid ng Pangulong BBM, saludo siya
sa maya't maya ay pagpapalo up ng dalawang opisyal sa mga proyekto na kanya namang sinusuportahan. Ibinahagi din ni Senator Amy na malaki ang utang na loob ng kanyang amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga mamamayan ng Ifugao. Matatandang isa ang senadora sa mga nagsusulong ng pagpapalakas ng agrikultura at turismo ng Ifugao para tuluyang matuldukan ang kahirapan ng mga taga-lalawigan. Pinakakalma ng bagong Education Secretary ni Susana Angara ang mga mababata sa Kamara sa kanyang pagtiyak na tutugunan ang mga problema sa Department of Education, babaguhin ang sistema ng kagawaran sa ilalim ng kanyang liderato. Ito ay siniguro ni Angara sa pagdinig ng panukalang 793.18 billion peso 2025 national budget ng ahensya. Kasunod dito ng pahayag ni Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Michael Amatong ukol sa pagkakaroon ng pondo ng DepEd para sa mga classroom at mga libro, pero nabigo pa rin silang tugunan ang kakulangan ng mga aklat at silid-aralan sa ilalim ng pamumuno ni dating Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Bunsod dito, bunsod naman ang pagtitiyak ni Angara, binigyan lamang sila ng pagkakataon para tugunan ito at solusyonan nakiusap si Angara na bigyan sila ng pagkakataong tugunan at solusyonan ang nasabing problema. Dapat naman may managot sa ginawang kapabayaan ng Department of Education. Ito naman ang sinabi ni Ben Jumasas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition ukol sa natuklasan na higit sa 9.17 billion pesos na alaga ng mga laptop at libro na ilang taon nang nakatambak sa bodega. Ayon kay Basas, masakit ito para sa mga guro, lalo't lubos silang naghirap noong panahon ng pandemya dahil sa kakulangan ng gamit sa pagsasagawa ng online classes. Kapag gumulong na niya ang mas malalim pang investigasyon ukol dito, dapat matingnan ang buong proseso ng pagbili at pamamahagi pati ng posibleng katiwalian ng mga opisyal. Ang problema rito talaga, distribution di ba? Biruin mo na bulok, no, na hindi may pamimigay sa ating mga bata. And yet, in both houses of Congress, we have some members, some legislators na talagang passionate, no, doon sa usapin ng school feeding program, no. Kaya nila inilalaban pagka meron ito ng budget, no. And yet nabigyan natin ng budget tapos yung nasayang lang, no. Tabulok lamang at hindi natin gamit ng mga bata. Ay, may good news naman para sa mga teacher, makatatanggap na ng dagdag na sahod ngayong Setyembre ang lahat ng public school teachers at iba pang mga empleyado ng Department of Education. Sa pagdinig sa 2025 budget ng DepEd, sinabi ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla, pinapayagan na ang release ng salary adjustment simula ngayong buwan. Ayon po kay Sevilla, may 3 rehiyon na kumpleto na nakapag-release ng salary differential. 5 rehiyon naman na nakapagbigay ng partial payments at ang nalalabing 6 na rehiyon pinoproseso na rin. Samantala, tinukoy din ni Education Secretary Sani Angara ang sinabi naman ng DBM na pwede nang gamitin ang savings ng ahensya para mas mapabilis ang pagbibigay ng taas sahod na papalitan na lamang ng DBM kalaunan. Maganda umaga, Pilipinas! Suportado naman ni Senator Lolan Legarda ang panukalang Equal Access to Public Cemeteries o yung Senate Bill 1273. Ayon kay Senator Legarda, bawat Pilipino, anuman ang relihiyon o pinagmulan ay dapat lamang na mailibing ng may respeto at dignidad. Paliwanag ni Legarda, ang nasabing panukalang batas ay naglalayong magbigay ng equal access para sa lahat ng mga pampublikong sementeryo habang iginagalang naman ang mga natatanging tradisyon at pamamaraan ng paglilibing para naman sa iba't ibang komunidad. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo may mga biyahe, pabalik ko ng Pilipinas. Wala na wag na kayong magbaon ng imported na tsokolate. May tangerine chocolate dito na nag-iintay. Text lamang kayo sa 0919-095-5935. Ano ba itong tangerine chocolate? Ito po yung produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Eventually, nakapagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants po ito na available sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka.
Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino, kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 42 na makalipas ang alas 4. RH number 1. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga isyong napapanahon. Mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi. 44 na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Ayan, nabotas. Wala na rin daw pong pasok ngayong araw na ito, ha? Pero meron silang online class, Ivan? Wala. Sige. Ang Maynila, may online. Depende siguro. Option na lang. At saka paano nyo i-communicate doon sa inyong school administrators, ano, ha? Happy birthday muli kay Commissioner John Magente. Dating commissioner po ito ng National Police Commission o NAPOLCOM. At ngayon ay nagbabakasyon dyan ho sa Amerika. Ano, ha? Happy birthday. Asan ba yung picture ni... kita naman ninyo. Mumurang kamya si Commissioner John Magente. Ano? Kinala niya ho yung kanyang mga apot anak dyan ho sa Amerika. Ingat, Judge, ha? Umakyat pa sa 15.69 trillion pesos ang utang ng Pilipinas ngayong buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Datos na inilabas ng Bureau of Treasury, nakasaad ng utang ng Pilipinas ay mas mataas ng 1.3% o 200.49 billion pesos mula sa 15.49 trillion pesos noong Hulyo. Batay sa datos ng year-to-date fiscal deficit, naitala ang 642.8 billion pesos hanggang noong Hulyo o mas mataas ng 7.21% kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Nakapaloob din sa report ng utang panloob ng national government ay naitala sa 10.753 trillion pesos o 1.7% na mataas kumpara sa 10.573 trillion pesos noong June ng 2024. Samantalang foreign debt naman o yung utang panlabas umalo sa 4.926 trillion pesos hanggang nitong July ng 2024 o 0.5% na mas mataas kumpara sa 26.45 billion pesos na naitala noong nakalipas na Hunyo. Ay
yan, utang pa more. Diyos may Ginoo. At ang magbabayad po niyan, buwis ng taong bayan. Pasay! Magandang umaga po kay Mayor Emi Rubiano. Magandang umaga po kay Mayor Emi Calixto Rubiano. Walang face-to-face pero dapat may online. Ayan, ha? Alam mo ninyo, ganitong mga panahon dapat talaga binubuso natin yung ating immune system. 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pwede tayong mag-take anytime ng Ultabayo pero rekomendado ho ng mga dalubhasa ng mga doktor, dapat daw at least 2 kapsula bago matulog para ma-maximize natin yung benefits nito. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ito po ay bate ho sa pag-aaral ng mga Hapon. Sa Japan, mahabang clinical trial po ang dinaanan. Kaya pong magtaboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog kaya't lumalakas ang ating immune system. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya epektibo ito sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog, yung lalim ng ating tulog na talagang nakapagpapahinga po ang ating katawan at ang ating utak. Ayan, ha? Kaya sabi ho ng mga dalubhasa, pinakamainam mag-Ultabayo araw-araw. Ayan, ha? Available po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed, Joan's Pharmacy at Curamed. Pero available din po ito sa Lazada, ha? At saka Shopee. Siguraduhin lamang na ninyo na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Ngayon kung may mga concerns pa ho kayo, pwede ho kayo makapag-ugnayan sa 0917-110-6580 para ho ma-achieve natin ang magandang tulog, magkaroon tayo ng magandang mood sa kinabukasan. Ayan. Siyempre, pagka magandang tulog mo, magandang gising, maganda ang disposition mo sa susunod na araw. Ang Ultamayo ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Meron din daw pong ngayon September din pala ang increase ng sweldo ng mga taga Calabarzon. Region 4A. Bibigyan naman ang seguridad ng Philippine National Police ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy kung siya'y susuko sa mga otoridad. Ito'y sa gitna ng umano'y pangamba ni Kibuloy na baka damputin siya ng Amerika, bunsod ng hiwalay niyang kaso na kinakaharap doon. Bagamat walang nakikitang banta ang pambansang pulisya sa buhay ni Pastor Kibuloy, tiniyak naman ng PNP na handa silang bigyan ng proteksyon si Pastor Apollo. Kasabay nito, mapila din ang PNP sa mga taga-suporta ni Kibuloy na tulungan silang kumbinsihin ang pastor na sumuko na. Vocal po sila, nakikinig po ng mga tao po natin doon at it was shared to me na hindi daw po nila isusuko si Pastor Kibuloy. So kung yun po yung kanilang reservation kung bakit po ayaw po nilang isuko, then uulitin po natin uli yung appeal po at assurance po ng inyong pambansang pulisya na bibigay po natin yung mga kaukulang seguridad para hindi naman po magkaroon ng agam-agam sina Pastor Kibuloy na sila ay malalagay sa alanganin po. Yung binabanggit kasi si Attorney Torion, extraordinary extradition daw po. Alam, mukhang palalim yung hinuhukay nilang tunnel. Kala ko noong una nagbibiro lang, talaga palang kumuha ng mga minero. At yun ho naghuhukay, sige, tingnan ho natin. Baka nga naman may hindi ho natin alam. Kung baka meron ho silang device na talagang nakatutukoy, Pero ganyan, kaya kalalim. Mas malalim pa dyan yung bagong picture na nakikita. Nasa 11 araw na ang paghahanap sa buganteng religious leader at sa mga kapwa akusado nito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Hindi ko talaga makakuha yung logic. Anyway, diskarte nila yan. At meron daw silang confidential informant talaga. Talaga kung ganun sila kaktiwala dun sa confidential informant na yon. Kaya gumagamit ngayon ng mahigit 3,000 mga pulis.
Although may kumakalat din po sa social media, sinasabi, sulat daw ito ng mga pulis doon na medyo nabubuisit na rin, naiinis na, no ha? Sinasabing hindi sila nagpapagamit sa mga political moves, ano ha? Problema lang ho, wala namang pirma eh. Hindi naman nagpakilala. Sabagay, takot lang naman magpakilala, no ha? Kaya lang, hindi naman natin alam kung kanino din talaga kung talaga man ang galing doon o propaganda lang din ho ng kabilang partido. But anyway, ang sinasabi ho natin, naapektuhan po ang kalakalan, ang negosyo dyan po sa Davao dahil po dito sa ika-11 araw na ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy na malapit lamang po sa airport. Lumagda naman sa kasunduan ng Philippine Dispute Resolution Center o PDRC at Permanent Court of Arbitration para sa sanib puwersa ang pagbuo ng solusyon sa pagtugon sa maritime dispute. Layon ng nasabing cooperation agreement na maituguyod ang resolusyon sa pamamagitan ng arbitration at iba pang alternative dispute resolution method sa Pilipinas at Southeast Asian region. Sa ilalim ng kasunduan, ang PDRC at ang PCA ay magsasagawa ng mga pagpupulong at pagdinig sa Peace Palace sa The Hague, Netherlands para magpalitan ng mga impormasyon at magsagawa ng mga komperensya, seminar at iba pa. Naku, gustong-gusto yan ng mga miyembro ng... Gustong-gusto ho yan ng mga miyembro ng komisyon. Bibiyahe na naman. Ayos okay lang naman kung may magandang achievement ang inyong mga pagbibiyahe. Pero kung alaho naman, sa laki na ho ng ginagastos ng gobyerno sa iba't ibang mga programa, bawasan na siguro natin yung mga irrelevant travels na yan. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga scholar ng bayan, mga scholar ng Science Education Institute ng Department of Science and Technology. Natanggap nyo na ba yung mga allowance nyo? Pati ba naman yan? Nagkakaproblema? Nade-delay daw ho kasi ang pagtanggap ng allowance ng mga scholar ng Science Education Institute. Batay ho sa ating tanggap ng mga complaint. Sabi ko, baka naman isang araw lang yan, 2 araw lang ho nade-delay. Hindi ho naman, mga 6 months lang. Utang na loob. Bakit? Yan ho, may mga alokasyon naman galing ho sa pamahalaan. Ba't kinakailangang ma-delay? Ayan, Muntinlupa, no online or face-to-face. So suspended lahat din ho ang pasok ngayon dyan po sa Muntinlupa. So eto na po ang walang pasok Maynila, no face-to-face, online na lang. Tapos sa Quezon City, Malabon, Marikina, Caloocan, Valenzuela, Navotas, ang Navotas walang face-to-face, online lang. Pasay, wala ding face-to-face, online lang. At Muntinlupa, online o face-to-face, ala. Okay. Tagig, ano ay man? Face-to-face lang de? Walang face-to-face? Wala lahat. Okay. Batay po ito sa mga abiso na ating natatanggap dito po sa ating news center. Ayan, So para ho sa mga magulang na medyo ngarag na ngayon at medyo na late ho ng bangon, nothing to worry, alahong pasok ang inyong mga chikiting dyan po sa mga lugar na ating nabanggit. Magandang umaga, Pilipinas! Joaquin Sarmiento Jr. Dyan po sa Union, New Jersey. Magandang umaga po sa inyo, Uy, exciting ho itong eleksyon sa Amerika, Pagka nagkataon, maghahalan sila sa kauna-unahang pagkakataon ng Lady President, ng babaeng presidente. Lumalamang na po si Kamala Harris sa mga survey at doon po sa ibang mga, tawag dito, hindi naman primaries ang tawag nila doon Basta lamang ho sa mga survey na nakalipas na ilang araw si Kamala Harris. Yan, At saka ayaw na yatang lumaban ng debate ni ni Donald Trump. Kaya sa bagay, mabigat din ho kalaban talaga si Kamala Harris, Sabi nga nila, mukhang tama yung naging pasya ni Joe Biden na umurong dahil po sa ito yung nadali ho naman ng COVID. Pero kung matatandaan po ninyo, diba? Yun din daw pagiging ulianin ni Joe Biden ang kinakapital sana ni Donald Trump para siya manalo. Panay kantsaw niya noon. mukhang iba na ho nangyayari. Las Piñas, wala pang balita sa Las Piñas? Wala pa, Wala sa listahan natin yung Las Piñas,
Oo. Wala pa. Okay, sige, antabayan po ninyo ha, sandali lamang. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ala pa rin daw, Mandaluyong, ala pa rin announcement. Sandali, hantin ang pinapatawagan na namin yung mga tanggapan nila. Oo. Pero syempre may pasok ang gobyerno. May pasok ang gobyerno. Tsaka mga ano lang, masyado naman kayo napapahabang bakasyon. Kami nga sa private sector, kami nga sa private sector, waterproof. Alang suspension, no work, no pay. Magandang umaga, Pilipinas! Naghahanap po kayo ng lugar na hindi masyadong namumroblema pagdating po sa mga baha na katulad ho niyan. Sabi ho ni Malu Cabral, doon ho kayo sa Sibera, Mabalacat. Napakabilis ho bumaba ng antas ng tubig. Kung halimbawa magkaroon ng pag-iipon ng tubig. Pero actually, hindi ho talaga nakakaranas ho ng flooding. Flood-free area. Sibera, Mabalacat, tsaka yung Samira, yung Sibera Prestige, at tsaka yung Sibera Bacolor. Ayan, Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa prasyong abot kaya. Ito na nga po yung pinakamurang ready for occupancy units with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Mag-avail na po ng unit dyan po sa, kaya lang, ang bilis yung mauubos yung mga existing na mga may parking, wala na daw humakuha. Anyway, napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone at nasa loob din po ng township ang simbahan, ang eskwelahan, ang palengke at iba pa pong mga pangunahing amenities. Kaya ngayon parang selling like hotcake. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa rin ho kayo bibili, gaya po ng binabanggit po natin, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang OFW na apektado ng gulo sa Lebanon nakauwi na sa Leyte. Financial assistance mula sa OWA natanggap naman at gagamitin para sa hanap buhay. Ayon ito sa OWA Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Gagamitin sa hanap buhay ang 170,000 pesos na financial assistance na bigyan ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers mula sa Lebanon na nakabalik sa bansang Pilipinas. Ito ang sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration Regional Director Mary Catherine Pastor. Ayon kay Director Pastor, 75,000 pesos dito mula sa Department of Migrant Workers, 75,000 pesos naman sa OWA, 20,000 pesos sa DSWD. Sa Leyte, dalawang na ang nakabalik na OFWs mula sa Lebanon, isa sa Bilyaba, Leyte, isa sa Tolosa, Leyte, na napiktuhan ng gulo ng Israel at Hezbollah fighters sa Lebanon. Sinalubong mismo ito ng OWA sa paliparan sa lungsod ng Tacloban. Nauna dito, sinalubong ang mga ito sa NAIA ng DMW, OWA at DSWD. Nasa 30 mga individual na taga-Eastern Visayas ang nagtatrabaho ngayon sa Lebanon. Mula dito sa DYV Lacson Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga din po sa mga taga San Lorenzo, California. Si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Kasama na natin. Ma'am Dana, good morning.
Good morning. Good morning po sa inyo. Oo, kahapon kasi may balita kami, actually hindi kahapon, nung Monday pa, no ha? May mga nasagip na ang mga otoridad na nasa mga 100 na mga manggagawa doon sa sinalakay na Pogo Hub sa isang resort sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ang feedback, yung 83 Chinese, 70 Indonesians, 6 na, meron pang mga taga-Myanmar ha, o mga Burmese, at saka isang Malaysian, may 2 Taiwanese. Galing daw po ito sa mga Pogo Hub dyan sa Pampanga. Pwede ba sila maglipat-lipat? Actually, hindi po. At yun po yung nagiging problema natin kasi nakikita po natin kahit yung before Pampanga arrest, nagkaroon po ng Pasay arrest, nagkaroon po ng iba't ibang mga arrest. But some of the employees there are being seen sa iba pong mga Pogo Hubs kung saan po parang lumipat lang sila. Ano ito? Prior to the arrest na sila lumipat o after arrest nakalabas sila for whatever reason o maayos naman yung dokumento saka lumipat doon? Paano nangyayari? Doon po sa mga unang batches parang after the arrest saka po sila lumipat. Ganun? Yes, ang physical authority po kasi ang custody ng mga tao remains with the arresting team. But I think there were people who were able to go out, I think, nung premises na yon ng pagkakahuli sa kanila. And they were transferred and they transferred to different Pogo Hubs. Even yung mga Filipino, Sir Angel, parang ikot lang sila ng ikot. Ganun. Kahit yung mga Pilipino po ng mga empleyado. Hindi, teka muna. What happens? Halimbawa, ni-raid, may na-arresto. Hindi ba sila tina-turn over kaagad sa Bureau of Immigration for processing kung meron bang problema ang dokumento nila? Sabay po yan. May processing ang Bureau of Immigration but the physical custody po remains with the arresting agency. So kung sino po yung lead agency doon sa arrest na yon, yun po ang magtatago or magbabantay doon sa mga naaresto. At sila din ang magre-release kung sakasakali? Prior to deportation. Kasi ang procedure po natin, diretso deport na. After matapos ang deportation proceedings, kapag kumpleto na po lahat ng dokumento, diretso deport na po nila. Hindi ko lang maintindihan. Anong basis ng custody nila doon sa arresting team? Kung illegal alien sila sa Pilipinas o kung nagtatrabaho sila. Pero usually naman may mga working permit sila. Hindi po. Marami po mga overstaying din, mga undocumented aliens din. At yun po ang naging arrangement more of because yung area kung saan sila ilalagak, yung mahihirapan din naman kayo, ano ha? Kasi yung custodial facility ho ninyo, kukunti lang din ang capacity. Yes, tama po kayo dyan. So yung lead agency po, kung sino po yung kasama natin or partner natin during the arrest, sila po ang may physical custody. But the legal custody, also with the immigration. Tapos, paano yan? Ang inventory nasa kanila din? We do have the numbers po after, kasi pagkatapos po niya ng arrest, nagkakaroon po ng biometrics capturing at doon na po ilalagak, isalang yung deportation case against those foreign nationals. They are given a copy po of the head count of the information nung mga na biometrics po natin. Kaya pala yung ibang lawyer, kung minsan nagpapatulong, nagpapacheck, patanong naman sa Bureau of Immigration kung nasaan itong taong ito, di ba? Ganun pala yung arrangement. So, paano yun? So, kung yung may hawak sa physical custody, nirelease sila for whatever reason, wala na kayong habol sa kanila, hindi nyo sila kayang ilocate. Ang physical custody po nila, yes, mapupunta po nandun po sa arresting agency. And yun nga po ang nagiging problema. Nakikita po namin sila sa ibang mga establishment na or yung susunod na raid. It happened before po at nagiging difficulty po yan namin. Kasi nga, di ba, nahuli, ganito, na-raid, may ganito kadami. Tapos may na-raid na naman, ganito kadami. Yung pala, umiikot-ikot lang din. Nagiging repetitive po, tama.
Paikot-ikot na. Kaya sinasabi ko, akala ko ba naghigpit na tayo sa pagpapapasok? Bakit marami pa rin mga nahuhuli? Yung pala, yung nahuli, dahil wala naman sa inyo yung physical custody, hindi pa rin na-deport, maaring na-release for whatever reason, yun din yung umiikot-ikot. Ay, sus, may Ginoo. Parang recycled, Sir Angel. Kahit yung mga, kahit yung mga Filipino, meron mga nare-repatriate po. Kasi parehas po yan yung sindikato na yung mga nagtatrabaho abroad sa mga ganyang scam hubs. Pagkatapos nilang ma-repatriate abroad, biglang nandito na sila sa mga Pogo hubs dito sa Pilipinas. Ikot lang din ang ikot yung mga empleyado. Naku, walang katapusan to kung ganun. Ma'am Dana. That's why po ang gusto natin, ma-deport na agad lahat yan, yung mga malalaking grupo. Yung last po natin na deportation, isang malaking grupo para maubos na agad and masigurado po natin that they are out of the country and blacklisted already. Oo, pero naintindihan ko naman, kailangan dumaan sa due process. Kaya lang, kung dadaan nga ng due process, siguraduhin naman din na yung physical custody nila, napapanatili, hindi yung nakakalabas for whatever reason. Kasi ang dami nito, matakin ho ninyo, nasa mahigit 100 dayuhan na nauna nang naaresto na naman. Ang tawag mo doon, recycled. recycled po. Oh, may inventory kayo kung ilan yung na-recycle na? Ngayon po, tinitingnan pa natin yung records natin at inaalam po natin yan. But we will release soon once makita po natin, ma-confirm natin yung mga records. Wow. Kaya kung summer deportation ba, may hearing pa rin yan? Wala na po, diretso na po yan kasi nakita agad, ibig sabihin, agad-agad nakita na may violation na sila. Usually po yan, it happens pag mga overstaying kasi wala nang pagpapaliwanag na kailangan gawin. Pagtingin pa lang sa record, overstaying ka na, no further explanation needed. Okay, tapos ano na yan? Excluded na sila, may nasa exclusion proceeding na sa kaagad sila. Hindi na sila po, may ban na, hindi na sila makakapasok. Yes, deportation na po yan and blacklisting na po agad-agad. Wow. So usually sinong nagko-custody sa kanila, NBI o police? It would depend po kung sino po yung may lead agency. So kung yung lead agency po halimbawa NBI, the NBI po would take physical custody of those arrested. Bakit sila ang lead agency? Sila ang may hawak ng search warrant? Sometimes po ganon kasi iba-iba po minsan sila, minsan kami. May kanya-kanya po kasing kumbaga intelligence information, so it would depend on who was holding the information. Sa ngayon, gaano karami ba ang nasa custodial facility ng BI, ng Bureau of Immigration, Ma'am Dana? Ang dami po siguro. Ang capacity po ng aming facility nasa 100 lang. Ang current ngayon, last na check ko, parang 280 something. So more than double. More than double. Tapos, ang budget nyo para sa pagkain nun? Same po dun sa BJMP kung ano po yung budget nila. So, pero ang budget nyo for 100 lang? Hindi naman po. Per individual naman po. Hindi, ibig sabihin, ang budget nyo para sa 100 detainees lang. Hindi 300. Meron naman pong nakalatag, although yung budget natin is very limited. Kaya paano kaya natin maaayos yan? Diba? That's the main difficulty po of immigration because wala po tayong sapat na custodial facility and talagang compared sa mga nakaraang taon, Sir Angela, talagang merong major boom ng bilang ng mga nahuhuling foreign nationals itong panahon ng mga pogo-pogo na ganyan. Biglang madami po yung mga nahuhuli natin compared to the past years na ilan lang yung mga illegal aliens na ganyan. So, kailan tayo magkakaroon ng inventory ng na-recycle? Para at least ma-visualize ho natin, may pakita ho natin kung gaano katindi yung problema. Kasi sasabihin sa babanatan ng Bureau of Immigration, hindi nyo ginagawa trabaho nyo kaya may mga nakakapasok pa rin. Hindi naman pala pumapasok nire-recycle lang naman pala yung nahuhuli. Di ba?
Yes, yes. We will get po on the ground para malaman po natin kasi yun nga po yung ayaw nating paulit-ulit. Parang sayang yung pagod, Sir Angel, paulit-ulit, ikot lang ng ikot. Sayang yung resources, sayang yung mga tauhan po natin na nilalatag natin sa ganyan. I see. Sige. So ang nasa inyo, nasa mga 300, yung ibang mga hinuli nandun sa lead agency kung sino man yung mga nanghuli sa kanila. Yes, pag mga online gaming po, yung malalaking massive arrest po. Itong 100 na dinampot sa Cebu, nasaan kaya sila? Nandun sa Cebu? Andun pa rin po sa Cebu. Kaninong custody? Ang expected po natin, diretso na po yan. Kung hindi po ako nagkakamali, but let me check po. I think it's with PAOK. But diretso na po yan from kung saan po sila nakalagak ngayon. Diretso na po sa deportation. Kasi summary deportation na dapat ito dahil recycled nga eh. Yes, hindi na po yan para dalhin pa sa ating mga facility here in Manila. Diretso na po lipad yan. Pagka dineport sila halimbawa, tapos nag-refuse yung country na pagpapadalhan sa kanila, ano mangyayari sa kanila? Stateless sila? Hindi naman po. Usually, hindi po yan makakapag-refuse because they are the nationals of that country. So, hindi po sila tumatanggi doon sa pagbato sa kanila, pagbalik sa kanila. Kaya lang, pagka na-repatriate sila doon, will they be detained? Makukulong pa rin ba sila? We are unable to answer po siguro for the decisions of the bagay, Pero procedural, dapat nakadetain sila. Hindi naman po. Kasi the violation is here in the committed here. But if they see that they have other violations in their country, but mostly po, kunwari, dineport sa US, ganyan, wala naman pong mga nagiging kaso doon unless they also have a violation there. Sa US yun. What about sa China? Kasi sa China, bawal sugal, di ba? Yes. So, not really privy po kung ano yung kanilang ginagawa. But yun po, per country, they have their own regulations on who to arrest. Kaya pala yung iba talagang gumagastos ng husto, para mapanatili lamang yung kanilang stay sa Pilipinas, huwag silang ma-deport. Mukha po ganon, para maiwas po ng mga indulto sa babalikan nila. Ma'am Dana, thank you Thank you for the information and good luck. Ingat po kayo. Thank you. Anytime po. Salamat po. Magandang umaga. Thank you. Ay, ma'am, yung yung pinapalaw po namin na Korea National din nanakot pa ng gulat pa doon sa isang reporter namin Yes, malaman lang din namin yung status. Please. Tututukan po natin to. We will not let this pass. Thank you, Ma'am Dana. Salamat po. Good morning. Si Ma'am Dana Santobal, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. So ganun pala 'yon. Kaya nagtataka tayo, naghihigpit na sa pagpapasok sa kanila, bakit ang dami-dami pa rin mga nahuhuli? Yung pala nare-recycle. Alang ang mangyayari sa operasyon ito kung hinuli, for whatever reason, ayoko namang sabihin nagkalagayan, pambihira naman kayo. Huwag nyo naman kung sinusulsulan na nagkalagayan o na nabigyan, kung sino man yung may custodial, physical custody sa kanila. Huwag naman ganun. Huwag no. Kayo nagbibigay kayo ng masamang ideya. Nagkalagayan? Hindi nagkalagayan dyan. Nagkaarigluhan? Walang ganun. Bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Malay nyo, tumakas. 100 nahuli. Na-detain sa custodial facility, nakatakas sabay-sabay. Wala naman tayo nabalitaan nakatakas, naiintindihan ko yung panlulumo ni Ma'am Dana Mantakinunin yung masasayang nga naman yung resources nila. Hinuli. Pagkatapos na-detain. After a while, mahuhuli na naman. Tapos sasabihin, kasi yung Bureau of Immigration hindi ginagawa ang trabaho kaya nakakapasok. Yung pala, hindi naman pala nakapasok na uli na-recycle lang. Jesus me, dati siya bulang nire-recycle. Ngayon pati detainee. Ay, buhay talaga. Pilipinas! Sige, mag-commercial na muna tayo. 16, makalipas po ang alas 5 na umaga. Per hour. Ito po ay Kubikilos, Bakanluran, Hilagang, Kanluran ng Mabagal. At ngayong araw po, yung outer ring bands nito ay magdudulot pa rin ng mga pagulan dito sa bahagi ng Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. Samantala, yung trough din po nito magdudulot din ng mga kalat-kalat na pagulan sa Cordillera Administrative Region maging sa bahagi din ng Cagayan Valley. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Enteng,
Yung habagat din po na nakaapekto pa rin sa Central at Southern Luzon ay magdudulot din po ng mga pag-ulan, mga malalakas na pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, meron din po tayong occasional rains na mararanasan dito sa Metro Manila, La Union, maging sa bahagi din ng Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Northern Palawan at sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, dulot po yan ng habagat. At meron din po mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Quezon, Marinduque at bahagi din po ng Romblon. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning sa northern at western seaboards ng Luzon kung saan mapanganib pa rin po o hindi pa rin natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isda pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, yung cloud cluster na nakabuntot kay yan yung habagat, ano? Yan yung magpapaulan in the next few days pa. Yes po, tama po yung nasa baba po ni Bagyong Enteng, yung nandito po sa area ng west ng Central at Southern Luzon, yun po yung habagat natin. Kung saan na-expect po natin hanggang Friday, magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan dito sa may most western section ng Luzon, and bukas naman po, hanggang bukas po sa Metro Manila, nakikita natin is meron pa rin tayo ng mga occasional heavy rains na dulot po ng habagat. Namamaho na yung nilalaban namin eh. Mabuti na lang, pride gamit namin. Thank you, Ma'am Grace. Thank you, ha. Maraming salamat. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Buti na lang, nilabada namin, pride ang ginamit. Kaya hindi nangangamoy, ano ha. Kahit na hindi mo mabilat, mapaarawan kagad. Ayan, Mandaluyong, no face-to-face classes na rin po ha. Pateros, Mandaluyong, nadagdag po sa mga bagong listahan nang ala na rin pong face-to-face classes ngayong araw na ito. Pati Pasig. Pati Pasig. Ayan, okay. Thank you. Maraming salamat, Ivan. At para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon ho ng Family Alcohol Protection laban sa mikrobyo. Dalawa pong formulation ng Family Alcohol na pwede niyong pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili yan sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, maganda umaga nga pala kay Asek Cecil Bangcasantos, ng Angkumadrona. Magandang umaga, Pilipinas! 20 minutos na makalipas ang alas 5. Ayan, no classes pa rin. Ang natitira na lang, Makati at Las Piñas, ang wala pang announcement. Ayun, para klaro. Kasi magkarugtong eh. So, ang San Juan, may anunsyo na rin, face-to-face classes na rin sila ngayong araw na ito. Ang iniintay na lang natin ay ang Makati at saka ang Las Piñas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:25 ang oras sa buong Kapuluan, pero anytime po pwede ho tayong mag-take ng ultimayo. Pero pinakamaganda, sabi ho ng mga dalubhasa, bago ho matulog, at least few minutes bago matulog, 2 kapsula ng ultimayo. Ang postbiotic with Lactococcus lactestine plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Habang clinical trial po yung pinagdaanan niya, bawat kapsula po ng ultimayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestine plasma. At sa pag-aaral na yan, napatunayan ho sa mahabang clinical trial na pag ito pong pumasok sa ating katawan, yung pong ultimayo o yung postbiotic ay pumasok sa katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po naman yung commander ng ating immune system sa katawan. At habang tayo natutulog, itinataboy po ang mga toksin sa ating katawan. Kaya ayun, nakaka-accomplish po tayo ng magandang tulog, natutulungan tayo magkaroon ng magandang tulog at magkaroon ng magandang disposisyon sa kinabukasan. Ayan, nakakatulong po ito para magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Siyempre, pagka na-relax ka, magkakaroon ka ng panibagong sigla. At available po ang ultimayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa
sa Theoxis Adventures. Para po sa karagdagang impormasyon po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Anything under the sun na pwede ho ninyong itanong sa mga doktor, itanong ho ninyo yan. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Fastmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ayan, para mas klaro, punta ho kayo sa Mercury Drug. Pagka wala doon, may text ho kayo sa amin. Magandang umaga po kay Ma'am Doti Molino. Yan, Ma'am Doti, meron na daw. Diyan po sa Mercury, diyan po sa Kinapawan. Ang mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Ultamayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Magandang umaga, Pilipinas! Dumami na naman ng mga barko ng China na namomonitor ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong nakalipas na linggo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mula August 27 hanggang September 2, may na-monitor silang 165 Chinese Maritime Militia vessels, 24 na China Coast Guard vessel, 12 barko ng People's Liberation Army Navy at 2 research vessel. Namataan ang naturang mga barko sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Kota Island, Rizal Reef, Iscoda Shoal at Irukis Reef. Sa pangkalahatan, 203 ang barko ng China na namonitor sa iba't ibang features na kontrolado ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na mas mataas mula sa dating na monitor na 163 na mga barko ng China. Ito na ang pinakamataas na bilang ng barko ng China na nakapalibot sa pinag-aagawang teritoryo. Pinaladuhan ni Senator Amy Marcos ang National Electrification Administration sa may inisyatiba nitong mabigyang liwanag ang tahanan ng bawat Pilipino maski na sa pinakaliblib na lugar. Sa ika-55 anibersaryo nito, nagpaabot ang Presidential System ng Pagbati sa NEA sa pagpapatuloy ng misyon ng kanyang amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Senator Marcos, hindi maikakailang malaki ang naging kontribusyon ng administrasyon ng kanyang tatay para mapalawak ang enerhiya sa Pilipinas. Sa panahon na niya ng kanyang ama, nagsimula ang kooperatiba sa enerhiya at siya rin ang nagsulong ng pagbuo ng NEA upang mabigyan ng kuryente ang mga tao hanggang sa mga malalayong lalawigan. Pinuri din ni Senator Marcos ang iba't ibang polisi at mga proyekto ng NEA, hindi lamang sa tungo sa rural electrification kundi maging sa energy resiliency. Magpapakita niya ito ng dedikasyon ng ahensya upang mapahusay ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng reliable at sustainable energy, yan din ang pagsusulong ng Pilipinas sa pangkabuuan. Aabot naman sa 4,000 na mga dealer ng sasakyan sa bansa ang inisyuhana ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO dahil ito sa hindi agarang pagpapalabas ng lisensyadong plaka o yung mga license plate at official receipt, certificate of registration o ORCR sa loob lamang ng 11 araw. Ganun ba? 11 days pala. Dapat ma-release na yan. Yan daw po ang itinatakda ng ahensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, bahagi ang naturang hakbang ng pagsisikap ng LTO na maiwasan na nakatambak lamang ang plaka sa iba't ibang mga car dealer. Anya, nagsumiti na ang karamihan sa mga inisyuhan ng show cause order at isinasa ilalim mga may ito sa investigasyon. Bonsod dito, nagbabala si Mendoza na pagmumultahin ng aabot na 1 milyong piso ang mga car dealer na mabibigong ilabas kaagad ang plaka ng mga sasakyan at mga dokumentong galing sa LTO. Lagot! Init ang ulo ni Vigor Mendoza. Muli namang kinalampag ni Senator Christopher Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation na baguhin ang kanilang serbisyo at benepisyo sa mga pasyente sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon kay Senator Go, mahalaga ang tungkulin ng PhilHealth lalo na sa panahon ngayon kung saan binaha at nahaharap sa health crisis ang mga nasalanta ng kalamidad. Iginit pa ng Senador na dapat tiyakin ng ahensya na sapat ang mga benepisyong hatid nito para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino at hindi dapat tipirin ang kalusugan lalo na at buhay ng mga tao ang nakataya. Sinabi pa ni Senator Go na malaking tulong ang PhilHealth lalo na pero kinakailangan daw po na mas mataas pa rin ang case rates at mas palawakin pa ang serbisyo para matiyak na walang Pilipinong mapag-iiwanan.
Naniniwala naman ang mababatas na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino, kaya't mas mainam na gamitin ng ahensya ang reserve fund nito at hindi nagagamit para sa sa pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan. Nang sa gayon, hindi na ito pag-initan pa ng Department of Finance at ipalipat sa iba pang mga programa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, kaya dapat ho talaga focus ho tayo doon ho sa mga programang katulad ho nung pagpapaganda, pagpapasigla po ng kalusugan ng mga Pilipino. Ayan ha. Ay, at saka doon ho sa mga uuwi ng Pilipinas, baka kayo ho may mga mahalagang misyon dito sa Pilipinas, uuwi ho kayo. Aba, magbaon na lamang ho ng pambili ng tangerine chocolate. Huwag nang bumili ng imported na tsokolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce po ang ating mga magsasaka ng dekalidad na kakao beans para mai-process bilang tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. TangerineChocolate.ph, dyan po ninyo i-check yung pong mahigit 10 variants na yan. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 na umaga, pinaimbestigahan ng isa sa mga pinuno ng Young Guns ng Kamara de Representantes ang umano'y irregularidad sa bidding para sa 8 billion pesos na halaga ng laptop at iba pang e-learning materials sa ilalim ng Department of Education Computerization Program sa panahon ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, ang Vice Chair ng House Committee on Appropriations, naglaho na sana nagkaroon sana ng 1.6 billion pesos na matitipid ang gobyerno mula sa naunang bidding ng gobyerno. Naglaho, yung dapat sana ay 1.6 billion na natipid ng gobyerno mula sa naunang bidding ng proyekto. Sa ginanap na pagdinig na mababang kapulungan itong Lunes sa panukalang 793.18 billion pesos na budget ng DepEd. Sinabi ni Bungalon na posibleng nagkaroon ng irregularidad sa bidding ng 8 billion pesos na pagbili ng laptop na 2 beses isinalang sa bidding. Dahil walang tumutol, inaprobahan ng House Committee on Appropriation ang motion ng Batangas Representative na si Jinky Luistro na maglabas ng subpoena de Sistecom para sa DepEd. Ayon naman kay DepEd Undersecretary General Chan, ang unang bidding ay 2 lamang sa 16 na proyekto ang naipagkaloob habang ang nalalabing 14 na disqualified bidders ay muling binigyan ng pagkakataong mag-rebid. Asawa ng barangay Kagawad sa Manabo, Abra, patay ng pagbabarili ng 6 na sospek. Pero 6 na yung sospek na daw po yung arestado. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay bag na bigat, Romy. Dead on the spot ang asawa ng isang barangay Kagawad matapos silang pagbababariling kahapon ng 6 na nahuling suspect sa barangay San Ramon West, Manabo, Abra. Nakilala ang mga biktima na sina Rodel Bermudez, isang negosyante na nasawi on the spot. Samantalang nakilala naman kanyang asawa na isang barangay Kagawad na si Zoraida Bermudez ng barangay Patok, Bukay, Abra. Ayon sa report, nangyaring insidente bandang 1:30 kahapon at habang abala sa kanilang negosyo ang mag-asawa nang sila'y pasukin ng 6 na suspect na kabilang ang isang sangguniang bayan member ng Manabo, Abra. Subalit sa ginawang entrapment operation at police checkpoint ay nahuli. Ganap na alas 3:47 itong 6 na suspect na may 3 caliber 45 pistol at isang caliber 380 Colt sa kanilang pag-iingat. Kilalanin na lang natin ang mga suspect na sina Johnson Domingo Sales, ay asawa isang SB member ng Manabo, Tris Balucas Garcia, Memax Donato Cabangon, Mark Sales Julian,
Omar Pascual na siyang nagmaneho ng motorsiklo. Ang mga naturang suspect ay nasa pangangalaga ngayon ng Bukay Municipal Police Station at sasampan ng kaukulang kaso. Ito na ang pang-tatlo na insidente ng pamamaril sa lalawigan ng Abra sa nakalipas na 3 araw. Mula ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina, Mindanao Avenue Extension, ginawang shortcut patungong North Caloocan at Quezon City, pinabubuksan na ng Caloocan LGU. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May puntaga, Kuyang Jel, binuksan na para sa mga motorista itong Mindanao Avenue Station para sa mga patungo ng Quezon City at General Ruiz sa bahagi ng Caloocan. Ay kay Mayor Along Malapitan, bagamat mga light vehicle malamang ang pinapayagang dumaan sa naturang kalsada. Inasan nito ang gagaan yung daloy na trapiko sa Quirino Highway at De La Cruz General Luis sa pagbubukas nitong Mindanao Avenue Station. Isinilalim sa road construction ang naturang kalsada upang magamit ng maayos ng mga motorista. Pinasalamatan naman ito ng DPWH at sa ang Public Safety and Traffic Management Department sa kanilang isinagawang clearing operation sa naturang lugar at sa pagbibigay nila ng patnubay sa mga motorista. Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Tubig naman sa Lamesa Dam patuloy na umaapaw. Nandun si Bal Gonzalez, RH5. Bal. Kuya Angel, as of 5:30 a.m. ay nasa 80.19 meters na ang water level ng Lamesa Dam sa bahagi ng North Fairview, Quezon City. Alauna ay 25 pa ng madaling araw kanina nang umapaw ang dam dahil naabot na nito ang 80.15 spilling level. Patuloy ngayon ang koordinasyon ng Lamesa Dam Management sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para abisuan ng mga residente sa ilang mga barangay sa east at northern part ng Quezon City, particular na sa ilang mga barangay sa Novaliches na maging alerto at magpatupad ng evacuation kung kinakailangan. Otomatikong nagpapakawala ng tubig ang dam kapag umabot sa spilling level at ang tubig na tinatapon ay patungo ng Tulyahan River na dadaloy hanggang sa Kamanaba area. Sa ngayon ay patuloy ang pagbagsak ng may kalakasang ulan dito sa bahagi ng Quezon City. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ulitin daw natin yung mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, pakinggan nyo mabuti. May isang item na inilalagay sa timbangan. O, yung klaro ha. Klarong-klaro na yung clue natin. Kaya lang, kinakailangan sundin nyo yung tamang format ng pagte-text para humapabilang. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan po meron kayong sharer badge. 3,000 ang nag-iintay na premyo ngayong araw na ito sa ating mahiwagang tunog. At pagkatapos nyong testingin kung ano ba yung mga inilalagay sa timbangan, papawisan kayo, mag-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Calamity pay para sa mga manggagawa, isusulong naman ang trabaho party list. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel. Isusulong ng trabaho party list sa Kongreso ang paghandog ng calamity pay at iba pang pamamaraan ng tulong sa panahon ng sakuna para sa mga Pilipinong manggagawa. Bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa ngayong panahon ng kalamidad, iginiit ng trabaho party list na kailangan ng mga hakbang na ito para sa mga manggagawang pumapasok sa trabaho kahit bumabagyo o may ibang sakuna. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, napapanahon ng ihamdog ang tulong na ito matapos makita ng bansa ang epekto ng patuloy na matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig probinsya. Ito ay matapos maramdaman ng bansa ang hagupit na bagyong Emteng kasabay pa ng pag-ulamdar ng hanging habagat kahit pa bumabangon pa lamang ang iba sa epekto ng bagyong Karina noong nakaraang buwan. Dapat din umanong paalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employers na alagaan ang seguridad at kapakanan ng mga manggagawa ngayong nararamdaman ang epekto ng nasabing mga bagyo. Ayon sa Labor Advisory No. 17 Series of 2022, ang mga manggagawang nagtatrabaho ng hindi bababa sa 6 na oras bago masuspindi ang trabaho
ay dapat makatanggap ng buong sahod sa naturang araw. Paalala ng Trabaho Party List, kung bababa naman sa 6 na oras ng trabaho, ang empleyado ay makatatanggap ng proportionate wage na nakabatay kung ilang oras siya nagtrabaho. Ngunit kung hindi man makapasok sa hanap buhay ang manggagawa, maaaring di siya makatanggap ng sahod sa naturang araw, pero di ito pwedeng maging rason upang sila ay maparusahan ng administratibong kaso sa kanyang kumpanya. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, ipinahayag naman ni Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Michael Amatong ang kanyang suporta sa pangako ni Secretary Sani Angara na aayusin ang naiwang problema sa Department of Education o DepEd. Namahan lang naman ito mula sa dating kalihim na tangkapan si Vice President Inday Sara. Ayon kay Amatong, ang mga isyong ito ay kinakailangang harapin ni Angara at umaasa na ang bagong pamanuan ay magkakaroon ng mas epektibong hakbang upang mapabuti ang estado ng edukasyon sa bansa. Ginanap ng pagdinig ng Kamara sa panukalang 793.18 billion pesos na budget ng DepEd sa 2025. Ipinahayag ni Amatong ang kanyang pagkamahala sa kalagayan ng sistema ng edukasyon, lalo na ang matagal ng problema sa procurement ng Department of Education at ang labis na kakulangan ng mga silid-aralan at mga aklat sa buong bansa. Pinanggit din ni Amatong na mga isyong ito ay patuloy na umiiral sa kabila ng malaking pondo na inilalaan ng pamahalaan, kaya naman merong mga pagdududa na naging pamamahala sa tanggapan noong panahon ni dating Vice President ni dating Secretary Inday Sara Duterte. Bentahan ng itlog matumal dahil nga sa class cancellation. Hindi nga naman nagbabaon yung mga bata, no ha? Detalye ng balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. Matumal ngayon ang bentahan ng itlog sa ilang pamilihan dahil sa kabi-kabilang class suspension na dulot ng masamang panahon. Dito sa Maricaban Public Market sa lungsod ng Pasay, 100 tray na lang daw yung nauubos nila sa isang araw mula sa dating 100 o 150 hanggang 200 na tray. Partikular na sa mga unang linggo ng paglarga ng pagbabalik paaralan ng mga mag-aaral. Pero nananatiling mahal sa 7 pesos and 33 centavos ang kada piraso ng small na itlog mula sa 7 pesos lang noon. Tumaas din sa 220 pesos ang kada tray ng maliliit na itlog mula sa dating 210 pesos. Mahal din sa 9 pesos yung pinakamalaking itlog mula sa 8 pesos noon. 270 pesos yung kada tray mula sa 250 pesos noon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, alinsunod sa utos naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., plinaplansya na ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nito pang Lunes ng gabi ang pagpapalabas ng 390 million pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa mga nasalanta ng bagyong Enteng na nagpabaha sa malaking bahagi ng Metro Manila at Calabarzon. Ang tanggapan ni Speaker Romualdez at Tingog Party List Representative Romualdez o Ida Romualdez ay magpapalabas din ng pondo para sa pamamahagi ng 35,000 na food packs na naglalaman ng delata, noodles, mga bigas. Ito ay hahatid sa mga evacuation center sa Metro Manila at Rizal. Nagsimula pa kahapon Martes. Ayon po sa Tingog Party List, may nauna ng paghiling ng hiwalay na pinansyal na ayuda para sa mga distritong nasalanta, alinsunod nga sa naging utos ng Pangulo. Ayon naman kay Speaker Romualdez, tig 10 milyong pisong pinansyal na ayuda ang ibibigay sa mga pamilyang naapektuhan mula sa bawat congressional district. Bibigyan sila ng tig 10 milyong piso para maipamahagi ho sa ating mga kababayan. Kaya ang kabuuan, 390 million pesos financial assistance o pondohan yan sa ilalim ng AICS program o AKAP, yung Ayuda para sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development. Maganda umaga, Pilipinas! Ano to? Bago? Wala namang bago. Yun pa rin yung listahan kanina, di ba? So Makati at Las Piñas ang wala pang announcement hanggang ngayon. 9 minutes bago mag-ACS ng umaga.